Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Ito, maraming nagtatanong sa akin, Attorney, ano bang ano bang stand mo doon sa yung nangyari daw sa Tabuso, yung Tabuso 19? Ha? Yung grabe mga kabunyog, nakakalungkot. Nakakalungkot na namatay ang ating mga kababayan 19, grabe. Tayo naman mga kabunyog, yan na naman, aakusahan na naman tayo dito, leftist tayo. Aakusahan na naman tayo dito, komunista raw tayo. Yan ang masama sa atin. Yan ang masama. Pag pag nag-topic ka ng ganito, tulad nitong sa Tabuso 19, itong namatay na ito ng mga estudyante ng UP, estudyante ng UP, sasabihin na naman sa atin, Attorney Enzo, NPA ka. Eh kung komunista ako, bakit ko sinusuportahan si Trillanes? 'Di ba? Kung komunista ako, bakit si Trillanes sinusuportahan ko? Eh si Trillanes sundalo 'yan eh. Dating sundalo 'yan. At saka hindi niyan suportado ni Trillanes ang mga leftist. Sa totoo lang, hindi niyan suportado ni Trillanes ang mga ang mga komunista. Gusto ni Trillanes ng pagbabago ng Pilipinas, pero anti-communist yan si Trillanes. Alam naman natin ang pananaw ni Trillanes. And yet ako, nire-respeto ko siya. Guest ko nga siya mamayang gabi. Kung komunista ako, bakit ko ini-entertain ang mga ideya ni Trillanes? Bakit kami nag-uusap? 'Di ba? Dapat hindi ko siya kinakausap kung komunista ako. Diyan pa lang mali na kayo. Yung mga nag-aakusa sa akin diyan na NPA ako. Kung NPA ako, bakit ako makikipag-usap kay Trillanes? 'Di ba? Igigist ko nga siya mamaya eh. 'Di ba? Sa si Risa Hontiveros, ang asawa niyan, dating military officer. Risa Hontiveros Barakel. Dating graduate ng PMA ang asawa niyan. Namatay lang ng maaga. Kaya wag niyo nga akusahan si Risa na kampi sa CPP and PNDF. Hindi yan. Anyway, balik ako dito sa topic ko. Itong tungkol dito sa Tabuso 19. Maraming mga nagpo-post ang sabi, tingnan nyo kasi ang UP. Ang UP kasi breeding ground ng mga NPA. Breeding ground daw ng mga komunista ang UP. Dapat itigil na daw yan ng UP. Nagiging breeding ground daw ang UP ng mga aktivista. Hindi, ganun yung ngayon. Kalat na naman yung Ay dahil nga, ang isa doon sa mga namatay sa Tabuso 19 ay estudyante ng UP. Incumbent Incumbent na counselor. Ibig sabihin, sa University Student Council nila, counselor. Official ng Student Council nila, yung si Alyssa Alano. 19 years old, bata pa, kabataan. Nasa prime ng kanyang kabataan. So, namatay doon sa Tabuso. Ang isa pa yung si Santuyo. Anong pangalan ba nun? Pasensya na, nakalimutan ko. UP Manila naman yun. UP Manila. So ngayon, ang sinasabi UP, yan kasi ang UP. Yan ang problema sa UP, breeding ground ng mga komunista eh. Dapat daw ayusin na ng UP ang sarili nila. Kasi breeding ground daw ng mga komunista. Mga NPA. Kaya katulad daw ng nangyari dito kay Alyssa Alano, itong nangyari dito kay Santuyo, mga UP students na namatay doon sa nangyari sa Tabuso 19. Alam niyo mga kabunyog, may isang abogado, si Attorney Edward Chico. Itong si Attorney Edward Chico, hindi ito kakamping. Hindi rin ito pro Marcos. May pagkakataon na rin ito sa pro Duterte. Ito. Sinusubaybayan ko siya pero minsan okay naman yung sinasabi niya pero may mga pagkakataon
na hindi ko gusto ang sinasabi niya. Pero ninirespeto ko ang mga views nito ni Attorney Edward Chico. Katulad rin na nirerespeto ko ang mga views ni Attorney Jess Palces, di ba? Ito, si Attorney Edward Chico, rinirespeto ko rin to. Bagamat hindi ito kakampings. May panahon na pro Duterte ito. Pero may panahon din na hindi. Kumbaga, sabihin na nating medyo independent na minded ito, si Attorney Edward Chico. Ngayon, binasa ko yung comment niya tungkol dito sa UP, itong tungkol sa Tabuso 19. Ito ngang mga graduates ng UP na napatay doon sa sa operation ng military sa Tabuso sa Negros Occidental. Ngayon, ang ganda niyang kanyang post kasi ito pa lang si Edward Chico ay graduate ng UP. Sa kanyang Facebook tingnan niyo ang Facebook niya nakalagay UP. Nakalagay sa kanya Edward Chico, 124,000 followers. Digital creator, University of the Philippines, Diliman. Yan. Pinagmamalaki niya, nag-graduate siya ng UP Diliman. O ngayon, hindi ito leftist. Hindi ito leftist. Sigurado kung hindi ito leftist. Si Attorney Edward Chico. Pero ang ganda ng paliwanag niya, sinagot niya yung issue na ang UP ay breeding ground ng mga komunista. Anong sabi niya? Ito basahin ko Sa mga nagsasabi na breeding ground ng mga komunista ang UP, ganito po yan. The university promotes liberal ideas and encourages free speech, being the bastion of academic freedom and democracy. Kasi nga, sa UP, you can espouse any ideas or beliefs from left to right, from those of the Burgess to those of the laylayan. Bahala ka kumbaga. In fact, in the 4 years I studied there, lahat ng klase ng religious orgs, mula sa kulto hanggang mainstream nakita ko na. Ang wala lang yata yung kay Kibuloy, hindi ata kasama pag Son of God. Kahit sa music, kung may nakikinig ng Rosas ng Digma, mayroon din trip yung Swim ng BTS. Maswerte ako at nakapag-aral ako sa UP. Ang mga isko at iska ay kabilang sa mga kabataang nangangarap para sa kinabukasan ng kanilang pamilya at bansa. Kaya huwag niyong ipagbunyi ang kamatayan ng sinumang kabataan. Galawang bubuyan. Tandaan niyo, their adventurism understandably may be misguided at times, but it is their idealism that has built this nation. Yun. Malalim, Malalim mga kabunyog. Saludo ako dito sa iyo. Edward, Attorney Panyero, saludo ako dito sa iyo. So, hindi ito leftist si Attorney Edward Chico, sigurado ako. Hindi rin ito aktivista, hindi rin ito kakampings. At times nga, hindi nga at times, marami pa nga, DDS ito Pero at least sa kanyang pananaw, hindi siya nahihiya, nag-UP siya. At proud siya na ang UP ay ganyan. Para sa kanya, ang UP nagpo-promote ng liberal ideas. Bahala ka kung ano ang idea ang yayakapin mo. Kumbaga may free flow of ideas ang UP. May free flow ng ideas ang Kaya nga 'di ba ang simbolo ng UP, yung oblation, nakahubad. Ibig sabihin, pumasok ka sa UP, binukas mo ang sarili mo na tanggapin ang mga idea. Anong klaseng idea man 'yan? Left, center, right. Nasa sayo na ang pagpili. Choice mo 'yan. 'Di ba? Yan yung liberal education Yan yun. Kaya actually, ang UP nagpo-promote ng critical thinking. Bahala ka kung ano ang yayakapin mong idea. Ay ang problema kasi, yung mga nangre-red tag, tinitingnan nila yung UP na bastion daw ng mga komunista or aktivista. Kung nakapag-produce ng mga komunista at aktivista ang UP, nakapag-produce din naman ang UP ng mga diktador. Si Marcos, yung matandang Marcos, di ba? Ferdinand Edralin Marcos Sr. Nakapag-produce din ito ng mga hindi marunong ng salitang forthwith. Si Chis Escudero, di ba? Kaya kung nakapag-produce ito ng mga komunista, ng mga leftist, marami rin diyan mga rightist din. Marami rin centrist, ibig sabihin nasa gitna lang. Ganyan talaga ang UP. Ganyan yan. At proud sila na ganyan sila. Di ba? Kung ano yan mga kabunyog, mga kababayan, marami din dyan mga
may mga officials ng LCAC na nangre-red tag galing sa UP. May mga leftist din. Oh. Kaya ano yan mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Kumbaga, yung mga nagsasabi na ang UP ay bastion ng mga komunista, hindi nila nauunawaan ang UP. Ang UP ay nagpo-promote ng free flow, free discussion ng mga ideas. Liberal education nga eh. Liberal, ibig sabihin, hayaan ang mga estudyante na mag-explore ng mga ideas. Ano man ang gusto mong idea, leftist, centrist, rightist, bahala ka. Ibibigay sa iyo ng UP yan. May free choice ka kung ano ang papaniwalaan mo, kung ano ang paninindigan mo. Yan yun. Yan yun. Kaya ang ganda nung point ni Attorney Edward Chico. Saludo ako sa iyo, Panyero. Kaisa mo ako diyan. Kaisa mo ako diyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,